naman yung bago ninyong may part sa mga viewers para dito. Unang-una kasi itong Panchang Princess, tungkol talaga to sa pamilya. Yan yung pinaka-core. Hindi ako masyadong mag-give away para panoorin natin lahat yun. Pero kung meron man maiiba dito, as sa character ko bilang nanay ni Princess, na kakaiba sa mga nagampanan ko na dati. Dito kasi, isa akong single mom. So, dito natin makikita yung journey ng pagiging isang single mom na nalayo sa pamilya niya, kaya naging iba yung buhay ng panganay ko na si Princess, at naging iba yung relationship namin dahil sa isang pangyayari sa buhay namin. Yun yung pinakaiba dito, compare sa ibang mga naging nanay-nanay roles ko na kompleto ang pamilya. Pero hindi ibig sabihin, porque single mom ako at wala silang tatay, hindi maganda. Dito nga natin makikita na ang buhay, tuloy-tuloy lang. We all have to move on, life goes on, pero dito mo makikita yung struggles at yung success na magkakaroon yung pamilya niya. Thank you so much, Bedeline Aguas. Alright? Miss Bedeline, may tanong pa kayo? Okay na kayo? Thank you so much, Erickson, of course, of Chika and Ganap. Ang susunod mo na magtatanong. Hello. Question ko for Jillian. Paano ka nakarelate sa character mo dito? Then ano yung difference and similarities ng character mo sa Jillian? Paano ako nakarelate sa character ko? Tanungin po natin si Kuya Christian. May mga ano rin po kasi ako, magbabarkada po kasi kami nila Ate Miles at Joao ever since nung bata. So, may mga gano'n rin po ako sa totoong buhay. Ang difference lang is, hindi ko pa ata pwedeng sabihin direct. Di ba? Hindi na pwede. Yung difference, malalaman niyo po pag pinunood yung Panchang Princess. Oh. Bale, yung last question ko na lang, Jillian. Ano yung magiging ambag ng character mo sa magiging kwento ng Panchang Princess? Ano po ako parang pwede ko pong sabihin ano po ako, kumbaga, as a friend, di ba? Ikaw yung nagbibigay ng advice sa kaibigan mo, ganyan. Minsan, pinupush mo siya sa mga hindi niya parang kayang gawin or mag-decide. So, parang feel ko yun yung role ko sa kanila, sa mga friends ko dito. Yan. Thank you. Congrats, Jillian. Thank you! Thank you, Erickson. At ang susunod na magtatanong, Naz Tavares of Pelikula Mania. Ako na. Pwede i-ask yung Direct Mike. Comment. Direct Mike. Comment lang po may dun tanong po sa mga sinabi ni Miles sa casting. Pagkasabing napilitan ka ng direct. Ano ang pili? Actually, sinabi nga ni Miles, hanggang umere, hindi ka talaga sure. Miles, hindi pa umere. Sa Monday pa. To share with our press friends, yung Panchang Princess talaga, when it was conceptualized, si Miles na talaga yung naisip namin. So even in terms of casting, I think we casted to her already. So yeah, si Miles, ang weird nga kasi nung minute namin siya, parang umiiyak siya dun sa office, tapos sinasabi namin, totoo ba to, Direk? Totoo ba to? Totoo to, Miles. Saka walang panila, wala na, too late na. Okay, nandiyan. Na ano ka na, you are our princess. Wala kang magagawa. Iiyak na yan. Comment lang po. Dito na yung mic. Grabe naman yung Direct Mike. Happy birthday to me. Pero hindi, sabi ko nga po, tinagal ko na rin po sa industriya, hindi naman po all the time ay may susugal at tataya sa'yo. So maraming salamat sa kanila po, kay Direct Mike, sa TV5, kasi ngayon na po ulit sila ata gagawa ng show bago mag-noontime. At napakalaking proyekto po ito para sa akin.
So, hindi ko po kayo ipapahiya. Gagalingan po palagi. And thank you. For Kira naman, yung base kasi sa ADR kanina, parang ikaw yung may conflict ka with Miles. So, ano yung conflict mo with Miles and ano yung itatakbo ng character mo sa scene? Console muna, syempre. Ito lang po ang pwede kong sabihin at i-share. Kami ni Miles, yung character namin dito, dati kaming best friends. Tapos ngayon, nagka-fallout and everything, so abangan nyo na lang po kung bakit at kung gaano katindi itong fallout at naging sobrang kontrabida ako sa buhay ni Miles. Thank you. Thank you. Thank you. Next up, of course, ang huli magtatanong para sa mga kapatid natin sa press, si Jimpy Anarcon ng Freebie Manila. Good afternoon po and congratulations. First question kay Kira, follow up na rin doon sa question ni Naz, no? How did you feel when you were first offered na kontrabida ang gagawin mo? Kasi parang ito yung super first time na ganyan kasama yung character. And how did you study to become a kontrabida? Honestly, sobrang natuwa po ako kasi this is my first time to be doing a very light drama. Kasi halos buong buhay ko, buong career ko, very dramatic roles yung ginagampanan ko. Lagi pa akong umiiyak and everything. So I'm very, very happy to be doing a morning show. And for the kontrabida part, natuwa ulit po ako kasi I'm always the good girl. Alam mo yun, ako yung laging umiiyak and everything. So ngayon, ako yung magpapahirap. Ako naman, di ba? May iba naman. So, for a change, yes, tama. How did I study for this? Honestly, hindi ko... I mean, para sa akin, minsan hindi siya napag-aaralan eh. You just do what you feel is right. Siyempre, you have to give what the script is telling you to. Wala, lahat ng inis ko lang sa buhay, binubuhos ko dito. So, ayun, sana po effective at sana mainis po kayo sa akin. Thank you. Thank you, Kira. And then for Miles' leading man. Sabi Miles, para sa mga leading men mo muna yung question. Kay Joao at kay Jameson, kasi this is your medyo level up na characters, no, from your past shows dahil kayong dalawa talaga yung leading men. So first, paano nyo rin inaral and your reaction nung in-offer sa inyong character? And next, paano mag-iiba yung characters ninyo from one another at bakit kayo yung deserve na makatuluyan ni Jack Princess? Essay? Wow! Ganda na Parang talaga. pang, Okay na ba? Okay na. Ikaw na, Jamie. Ano sa'yo? And after playing a lot of heavy drama roles or let's say heavy dramatic plots, minsan yung mga roles ko kasi baliw ako or depressed, I would say. So this time, it's a light drama and I'll be playing a character na yung story will be revolving around him din. Siya yung cause ng mga problems. So, ayun, syempre binasa ko lang yung script, talk to Direk for insights of how to play the character. And ayun, I just, at the same time, I'm just having fun. I'm enjoying playing my character and I think that's one way to portray a character. Nice. Ako naman, super blessed because, again, one of the leading men dito sa show namin at coming from all my other past projects. This is, honestly, hindi pa nagsisik in sa akin masyado na, oh, Joao, kasama ka na dito sa Jack Princess, bida ka dito. Pagdating sa mga taping, nagugulat ako na almost kasama ako sa mga every scene. Kasi nasanay ako na hindi ako kasama every scene. So, medyo nabigla ako dito. I was like, sabi ko, Joao, Migo. Okay, kasama ako dito. Like, wow. Okay. So talagang, and when it comes to preparation naman, whenever we get the script right away, ako inaaral ko na agad. Pinapractice ko na yung mga Tagalog words ko kasi minsan nahihirapan pa rin ako sa pagbigkas ng mga certain words. So yun, just still adjusting to it. But at the same time, just really happy and grateful that I have this opportunity to be part of this project and to be working with all of these people. And then, sorry, super last question. Go ahead. Miles, ngayon ka lang ulit nagkaroon ng voice sa isang show. So, naka-adjust ka na ba sa pagla-love team ulit after Love You pa ata yung huli, no? Or ano. And then, of course, ano ang
thoughts mo, inisip mo ba na darating pa ulit itong opportunity to lead a show? Like, Una po sa lahat, sabi ko nga sa kanila, ano kung tingin, 24 ba ang bewang ko? Dala-dalawa pa itong katabi ko. Pero ako naman po kasi ever since naman kapag ka po may nakaka-partner ako, hindi ako yung nag-effort ng sobra to the point na pilit na siya tignan. So, I'm grateful kasi masyado akong, komportable ako kay Chihuahua and Jameson na kahit anong scene ang ipagawa sa amin, kahit gano'n pa kalapit yan. Gano'n pa kalapit, gagawin at gagawin natin. Para sa show. And then yun, na after many years, I know ilang beses mo nakwento kanina, no? Pero again, iniisip mo ba na dadating pa to ulit sa career mo na magbibida ka sa isang teleserye? Sa teleserye parang hindi po. Like, sa pelikula, alam ko naman po na may susugal. Pero sa teleserye, parang for me kasi apakalaking ano niya apakalaking responsibilidad niya sa buhay ng isang artista. Lalo na kung daily po yung palabas. Kaya, hindi ko na po masyado iniisip yung pressure, pero grabe po ang pressure talaga na naiirit tong show na to. Kaya baka mga Tuesday pa po ako makatulog. Pag umeri po kami ng Lunes. Congratulations! Thank you, Jimmy. Na-curious tuloy ako gano'ng ka-close sa mga eksena ninyong tatlo. Pero, before we close at Q&A, may mga pahabol pa po kay Direct EC. Direct EC, yung thoughts nyo lang po sa ensemble cast na nabuo. And of course, while directing it, yung dynamics ng cast, no? Kamusta po sila? Balitaan nyo naman kami. It's perfect. The moment I learned na si Miles naman yung magbibida, matagal ko na ako siyang friend, tagal-tagal na namin nag-usap na sana mag-work na tayo together. And finally, serendipitously, magkakatrabaho kami dalawa. And nung binubuo namin yung cast, nung isa-isa dumarating yung mga approvals from kila Direct Mike, sabi ko, ay, ang ganda ng cast, colorful siya. So minatch ko yung color palette namin sa colorfulness ng. Kasi iba-iba marami sa kanila, first time ko naka-work. Pero si Miss Yayo, si Miss Ara naka-work ko na, si Chris naka-work ko na. Pero yung mga bagets, ngayon ko pala nakaka-work. Kaya sabi ko, ang saya nito, sa mga previous work ko naman, laging unsung ng mga bagets yung ginagawa ko. So parang, sabi ko, ang sarap makatrabaho ng mga to. Mas masarap kasi makabuo ng feel-good na show when you feel good about the people you're working with. Kaya, natutuwa ako kasi iba-iba yung dinadala nilang flavor. Iba si Kira, iba si Jillian. Pag pinagsama-sama mo talaga sila, busog na busog yung eksena. Hindi boring, hindi alam mong tututukan siya. Alam mong panggising siya sa umaga kasi morning show kami. So pag napanood agad nila, ay, ang ganda ng mga batang to, ang ganda ng chemistry nila. Kikiligin ako. May team Joao, may team Jameson, may team Jillian. So parang ang sarap na mapanood sila together kasi lahat sila fresh. Parang ang daming twist nito, Direk. Kaya nga sobrang daming twist na parang kami. Let's stop there. Parang kaming action movie sa dami naming twist. Pero sorry, yung setting po niya Barangay 5. Ano po ba yung Barangay 5? Kamusta po yung setting na yun? For the show? Which one? The location? Yeah, yung Barangay 5, di ba yung Pajak Princess? Actually, when we are conceptualizing Barangay 5 as a place of yung milieu ng magiging story ni Princess, we're actually gearing towards, although we were seeing that it's, hindi siya high class, it's a masa yung class niya. Pero gusto namin, masarap pa rin siya sa mata kasi parang syempre morning show siya. So everyone there gusto ko ma-project na everyone is friendly, everyone helps each other, kahit na merong dayo, pag may dayo parang they connive together para to protect themselves. So the typical Filipino community, ganun ang gusto namin ipakita na mapagmahal sa kapitbahay, mapagmahal sa pamilya, they protect each other. So binuo namin yung Barangay 5 na gano'n para alam lahat sila magkakapatid doon, alam lahat sila doon magkakakampi. So ganun namin siya i-project as a morning heartwarming show. Thank you so much, Direk. And speaking of Barangay 5, yung next question ko kay Christian Vasquez. Yung tinatanong daw po nila, how do you think Ernie's actions and decisions will impact Barangay 5 as the series progresses? Grabe, hirap naman ang tanong na yun. Oo nga Nagpapanggap naman ako dito Hindi naman ako totoong kapitan Pero, ano ko lang yung about Ernie kasi yung dilemma niya rin sa buhay. Kasi bilang barangay kapitan, he is the father of his barangay, pero may dilemma rin siya sa anak niya. Kasi nagiging father siya sa barangay, pero meron siyang
something na hindi masettle sa anak niya. So kung paano ko ngayon, i-connect ko kung paano ko naman mai-develop yung barangay, hindi ko pa alam sa mga writers kung paano nila gagawin. Pero sinusubukan naman ni Cap Ernie na maging maayos na barangay kapitan. Yun lang. Thank you so much, Cap Ernie. At narinig na natin yung iba tungkol sa kanilang mga gagampanan sa Pajak Princess. Pero syempre sina Jem, sina David, di ba natin narinig yung kanilang gagampanan? So syempre hindi namin kayo papalagpasin na hindi nyo ini-explain sa amin. O, sino gusto mauna? Ayoko po si MJ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jem. I play the role of Rampo. Ayan po. Ayan po. Ano ba yun, Juma? Ako po si Jem. Ako po ang gaganap na Ram dito. Kaibigan po ako ni Cassie, ni Laika and Cassie po. Ayan po. Kagaya po ni Laika, hindi po magiging maganda ang mga pag-araw-araw, ganyan. Pero life challenging po ito. Actually, lalaki po talaga ako dito. Ayun po. Kami po ang team comedy dito sa Pajak Princess po. Ang kinakatakot ko lang po, nabasa ko na po yung script ng week 5. Natatakot po ako sa mga fans ni Miles. Because basta. Yun lang. Parang isa ako ata sa kaiinisan dito ng mga followers and fans ni Jason. Nila yun. Ayun. Pero I'm happy to be here. Maraming salamat. Thank you so much po, Miss Karen. Paiyak na. Thank you po. Thank you! Ayan. At hindi ba natin nanonood? Si David, hindi ba natin kwento, di ba? Hi everyone, I'm David. So gagampanan ko po si Andoy, kapatid ni Ate Miles. Isa po ako sa mga pinag-ubig ni Ate Miles ng takas para mapagpatuloy ang kanyang pagpagkat. And supportahan po namin siya at mahal na mahal namin si Ate. And I just want to say that I'm really grateful to be part of this amazing cast, production, and show. And amazing director, Direk Easy. And yeah, maraming salamat. Thank you! Ang ating mga ladies, hindi pa natin napapakinggan si Miel at si Carissa. Go! Anong mga character nyo rito? Yes, go ahead. Dito ka rin sa gitna, pwede ba? Para makunan ka ng magandang POV. Nakatiba ng mga camera. Mag-hello ka! Ayan. Hello po, ako po si Miel and I'm gonna play the role of Ging po. Siguro pa yan, baka malipay pa sa Wait, bigigilin na tape ah. Grabe. So, Direk Easy yung mukha na nakatingin sa'yo. Char lang. Okay, go. I'm gonna play the role of Ging po. Kapatid po ako ni Ate Miles. Ako po yung medyo black sheep po sa magkakapatid. Ako po yung laging sakit ng ulo kasi medyo meron po akong sama ng loob kay ate po and kay Miss Yayo po kasi hindi po ako kasi hindi po ako lumaki na nandyan po yung mother ko, so medyo nahihirapan po akong i-disiplina. Yun po. Oh! It's giving baggage. Ganon. And of course, si Carissa. Yes, hello everyone. So ako po si Carissa Toyoco at I'm gonna play Cassie Franco po. Isa po ako sa Mean Girls. Trio po kami nila Jemda at ni Kira, of course. Ayun po, ako yung, di ba sa mga friendship naman, hindi talaga mawawala yung lutang, medyo slow. So ako po yun. Ayun po. Character tayo today. Anyway, ayun po. Super excited ako na mapanood yung po ito. Talagang iba yung dynamics namin tatlo talaga. Nagkakasundo talaga kami. So, talagang it just works po. So, super excited po ako na mapanood nyo. Thank you! Thank you so much, Carissa! And of course, ang nag-iisang si Mrs. Grand finale yan! Grand finale. O, diba? Ma'am. Mikropono, kasama din ako sa shooting. Of course! Anyway, good afternoon everybody. Thank you for coming. Ako si
Nanay Lusing, bagong-bago ang role ko dito, Lola. Bagong-bago. Pero, masayang Lola, si Nanay Lusing. Ang aking apo, na si Nico, at ang aking mga apo, na parang apo na rin, sina Princess, si Jingjing, na nakalimutan pangalan niya, at saka si Andoy. Oo. Ang role ko dito, yun nga, pambansang lola ng Sing Kusing, masaya, masayahing lola, kadamay ng mga tao kung may problema sila. Dito sa Pajak Princess, isa po kaming community. If you notice, nakakailang weeks na kami, pero parang isang pamilya na po kami. Walang senior, walang ano. Basta mahal po namin ang isa't isa. And I hope that it registers sa screen yung totoong relationship namin. Di ba, Miko anak? So, again, yun. Thank you very much.